Bago mag alas 3 ng madaling araw, umalis na kami ng Antipolo. Pasado alas 2 nga, gising na kami. C5 yung dinaanan namin papuntang SLEX. Pag nakita nyo yung building na yan, malapit na kayo sa Santo Tomas exit. Lalo nga akong ginanahang magmaneho nung nakita ko tong sunrise. Bago mag 7, nasa Bituang Manok na kami, yung zigzag road sa Quezon. Tapos pagdating namin sa dagat ng Atimonan, doon na kami nagpahinga. Toyota Light Ace 1993. Medyo matanda na rin tong sasakyan na to. Kaya every 4 to 5 hours, kailangan namin mag-stop over. Sakto na tsempohan din namin yung lugar. May release pa nga eh. Siguro dati nung trend pa yung dumadaan dito, ang saya ng biyahe. Naalala ko yung nanay tsaka tatay ko, meron silang picture sakay ng trend papuntang Bicol eh. Hindi pa ako pinapanganak nun. Mga 70s to 80s siguro. At paglagpas nga namin ng Gumaca, Quezon, nakita namin tong arko na to. Gateway to Bicolandia. Gateway pa lang yan, Calawag, Quezon pa lang, may Tagkawayan pa. Hindi ko na-videoan yung mga lubak na dadaanan namin sa Gumaca, Quezon. Yun nga 12:30 ng tanghali, kumain muna kami dito sa Lupi, Camarines Sur. 10 oras na rin kami bumabiyahe. Pagdating namin sa Iriga, may nakita akong bundok, kala ko mayon. Mount Asog pa lang pala. Pag may nakita na kayong mga nakasabit sa tricycle, nasa Albay na kayo. Albay. Nandyan yung Mount Mayon. Dito sa Pulangi medyo tanaw na pero malayo eh, maliit pa. Tsaka alam nyo ba, bawat bayan sa Albay, iba't ibang side ng Mayon yung makikita nyo. Nakapaikot kasi sa Bulkan Mayon, yung mga bayan ng Albay. Pagdating ng Ligaw, nakita na namin ang malapitan ng Mayon. Magayon. Ibig sabihin, maganda. Ganda naman talaga. Perfect cone yung view niya pag nandito ka sa Ligaw. Ginubatan Albay. Ilang minuto na lang, malapit na kami sa Kamalig. 4:30 ng hapon nung nakarating kami. 14 na oras na rin kaming bumabiyahe. Pwede kaming tumigil saglit dito sa Kamalig Bypass Road. Kaya huminto muna kami para pagmasdan ang ganda ng bulkan. Yan nga pala ang view ng Mayon dito sa Kamalig, Albay. Kung mapapansin nyo, medyo may uka. Siguro nangyari yan ng nakaraang pagsabog. Dumating na rin pala kami sa lugar kung saan kami magpapalipas ng gabi. Dito yan sa Onju Travelers Inn. 1,200 yung pinakamura nilang accommodation. Walang sariling kubeta yun. Kaya dito na lang kami sa Tigo 1.8. Mahirap kasi kung lalabas ka pa pag naihi ka sa gabi. Medyo pagod na rin ako at nagugutom. Siguro kailangan namin muna magpahinga at kumain. Hindi nga namin nakain yung baon namin sa biyahe kaya yun na lang muna yung hinapunan namin. Tipid, di ba? Sayang kasi kung mapapanis to bukas. Doon sa 1.8 na bayad sa accommodation, may libre naman kaming breakfast eh. Dahil nga sa pagod, maaga rin kami natulog, 8:30. So paano? Good night muna sa inyo. Alas 7 ng umaga kami gumising. Pagkakain namin ng agahan, nagkape lang kami. At yun nga, in-enjoy na namin yung lugar. Alas 11 ng tanghali nung nag-check out kami doon sa Onju. On the way na kami sa next stop. Tapos napadaan na rin kami dito sa 7-Eleven lang kami. 7-Eleven Bicol. 12:05 nung nakarating kami dito sa Quitwinan Hills. Campsite to. Dito na rin kami matutulog. Medyo maulap, kaya yan muna yung view niya ngayon. Nagpaalam na rin pala kami sa management na baka pwede naming set up ng pop-up tattoo yung sasakyan. Sa awa naman ng Diyos, mabait sila. Pumayag naman. May mga nag-inquire na nga ng maliliit eh. Kaso, bigla namang umulan. Malakas-lakas rin kaya pumasok muna kami dito sa loob ng sasakyan. Ito na nga yung tinatawag na adventure. Yung may konting ulan, tsaka mga bagay na hindi kasama sa plano. Nung tumila na nga, tsaka ako ginawan yung mga nag-inquire kanina. Maliliit lang kaya medyo mabilis ko lang rin natapos. Sarap rin kasi magtattoo sa outdoors. Saka hindi lang yun, mag-aarong ka ng mga kakilala sa iba't ibang lugar. Yung masaya mong magagawa yung mga gusto mong gawin, tapos ang ganda pa ng view. Tsaka pala, yung binayad namin dito sa campsite is 400 pesos. Day tour and overnight na yun. Good for 2, kasama na si Mrs. Tsaka buti na lang pala, dala ko yung gitara. Nakatugtog kahit konti. Pasensya na, medyo sintonado yata yung boses ko.
Sa sasakyan na nga pala kami natulog para hindi na hassle pag umulan. Pagkagising nga pala namin, medyo nagpapakita na rin yung mayon. Tsaka sakto, kompleto naman dito sa campsite na to. May tindahan, kaya makakapili ka ng kape, biskwit, tsaka cup noodles. Pagkakain nga, in-enjoy na namin yung lugar. In the sunlight we find our way. Ink on our skin, each tells a story. Traveling roads that stretch and sway. Living our dreams, capturing glory. With every needle a new tale starts, mapping our journey, blending our hearts. Island vibes where dreams take flight. Tattooed memories shining so bright. With every mile we're feeling free. In your travel, it's the life for me. Bandang tanghali nga, umalis din kami ng campsite. Kailangan kasi namin bumalik sa Ginubatan para sa tattoo event. Yung Ginubatan Inquestry, isa rin yan sa mga sadya ko kaya kami nandito. Pero bago yon, dumaan muna kami dito sa Cagsawa Ruins. Ayan yung sirang simbahan na laging kasama ng mayon sa libro. Ang layo nung mayon pero umabot dyan yung pinsala. Malakas yun. May chili ice cream din pala dito. Maanghang siya. At yun nga, nakarating na kami sa tattoo event, ang Ginubatan Inquestry. Isa lang to sa mga tattoo event dito sa Bicol. Inimbitahan ako bilang isa sa mga hurado, kasama ng mga tattoo artist dito sa Bicol. Paglalakbay, kasama ng tinta. Sa bawat tuldok at guhit ng buhay. Ang sining ay walang hanggan. Sa bawat haplos ng kasaysayan. Sa islay matutunghayan. Mga kwento'y walang hanggan. Sa kamay ng artista'y lilitaw. Mga pangarap ay mabubuo. Unang hakbang sa dalampasigan, hanggang sa huling tuldok sa kwaderno. Kinabukasan, maaga kami umalis papunta sa Tabaco Albay. Doon talaga yung probinsya namin. Nandun din yung mga tito at tita ko. Yan yung view ng mayon galing Ginubatan papuntang Tabaco. Hindi naman nag-iisa ang mayon eh. May mga katabi siyang bundok gaya ng Mount Masagara at saka Mount Malinaw. Kaya busog talaga yung mata mo sa mga tanawin dito. Pag nandyan ka nga sa isa sa mga bundok na yan, iba rin yung view ng mayon, mas majestic. Tumigil rin pala kami saglit para mag-almusal. Nakakita kami ng duglugan. Ito yung pansit bato na may sabaw. Pampainit ng nasikmura. Yun nga, nakarating na kami dito sa Tabaco. Dito mismo yung lugar namin. Ito naman yung bahay na pinatayo ni nanay. Dito lumaki yung mga pamangkin ko. Ngayon, nandito na lahat sila sa Maynila. Wala nang nakatira. At yun, buti nandito ang mga tito at tita ko. Handa sila ng tanghalian tsaka ng konting may uuwi para sa Maynila. Salamat sa tanghalian at masayang kwentuhan. Alas 3 ng hapon nung umalis kami sa Tabaco. Papunta kami ng Gubat, Sorsogon. Malayo-layo rin yun. Mahirap nang abutin ng gabi sa daan. Ayaw namin magmadali, kaya inabot pa rin kami ng gabi. Okay lang yun. Importante, safe kaming nakarating. Naghihintay nga yung tropa sa pagdating namin doon. Hapunan, kumustahan. Natulog na rin kami agad. Kung gaano katahimik kagabi, ganun din katahimik ngayong umaga. Hindi kasi uso yung video okay dito. Bawal din maglasing ng sobra. Ito nga pala yung Lola Sayong Farms and Cabins sa Gubat, Sorsogon. Pwede nyo i-check yung page nila sa Facebook. 4 hours din yung biniyahin namin galing Tabaco hanggang dito. Hindi naman ako babalik ng ganito kalayo. Hindi maayos yung lugar tsaka yung mga tao. Tinapa talaga namin ng Lunes yung punta namin para mangilan-ilan lang yung guest. Tuwing October may ginaganap ditong surfing competition. Swell Fest yung pangalan ng event. Masaya yon, pero sayang may schedule kasi ako ng October. At oo, may tinda silang brewed coffee dito. Sarap nga magkape sa tabing dagat. Siyempre, hindi ko na rin palalampasin yung pagkakataon para pumadyak sa skateboard. Bihira lang rin kasi kung makapadyak sa ganito kagandang lugar. Makita nyo, muntik pa nga akong sumemplang dun eh. Pagkatapos ko dito, enjoy na namin yung dagat. Island vibes where dreams take flight. Tattooed memories shining so bright. With every mile we're
coast, we roam and ride. Each tattoo a memory, painted with pride. The ocean whispers secrets in the tide. Adventure's calling, it's time to glide. Life's a canvas, we paint it bright. Travel with ink, we chase the light. Island vibes where dreams take flight. Yun nga, at medyo gabi na. Kailangan namin matulog ng maaga dahil balak namin umalis ulit ng alas 3 dito ng madaling araw, pabalik ng Maynila. Good night. Salamat sa Diyos at naging maayos tong biyaheng to. Walang naging aberya, maraming bagong naging kakilala, maraming na-unlock, maraming natutunan. Kung may pagkakataon, uulit-ulitin ko lang rin gawin tong bagay na to. Ang mag-iwan ng bakas ng tinta at magandang alaala sa bawat lugar na aking mapupuntahan. Salamat sa panonood nyo. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video ng Island and Ink. Paglalakbay kasama ng tinta, sa bawat tuldok at guhit ng buhay. Ang sining ay walang hanggan, sa bawat haplos ng kasaysayan. From coast to coast, we roam and ride. Each tattoo a memory, painted with pride. The ocean whispers secrets in the tide. Adventure's calling, it's time to glide. Life's a canvas, we paint it bright. Travel with ink, we chase the light. We'll make our stay.